So ilo no ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga Kristiyano no na mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So kung ikaw ay isang Kristiyano, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, sumusunod ka kay Kristo, alam mo kung ano ang kanyang kalooban, alam mo kung ano ang kanyang salita, alam mo ang Biblia, alam mo kung bawal or hindi, alam mo at ang mali sa tama. So, kung ganon, biniyayaan ka, so nakatanggap ka ng Espiritu ng Panginoon upang malaman mo ang tama at mali. Huwag mong gawin ang masama, kundi gawin mo ang mali. Huwag mong gawin ang masama, kundi gawin mo ang tama. So ganito yon. Kung ikaw nakakaalam sa ganito, maraming mga tao sa labas na hindi nakakaalam sa kalooban ng Diyos, sa kasulatan ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. Maraming mga tao niyan. Kung ikaw ay isang Kristiyano, nakatanggap ka sa Espiritu or banal na Espiritu ng Diyos, na ipinapangako niya na matatanggap na bawat tao na sumusunod sa Kanya, ipangaral mo ang Kanyang salita. Ipangaral mo ang Kanyang salita at ito ay magiging babala sa mga tao. Makinig man sila o hindi. Ikaw na isang Kristiyano nakakaalam sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay isang watcher or watchman. Watchman ka, no? Tagabagbantay. Kung ikaw ay tagabagbantay sa isang kampo, no? Kung alam mo, huwag ka talagang matulog yan. Kung alam mo na makikita mo na ang kaaway ay sumusugod na, kailangan bilang watchman, patunugin mo ang trompeta. Patunugin mo ang trompeta. Ito ay isang babala doon sa iyong mga tao na may kaaway ng dumating upang ang mga tao makapagbantay at makapaghanda sa pagsalakay ng kaaway. Ngunit, kung nakita mo ang kaaway, ngunit hindi mo pinatunog yung trompeta, yung kaaway sa salakay na hindi mo pinatunog yung trompeta upang balaanan yung mga tao. Hindi mo pinatunog. Tapos sinalakay ang iyong kampo at pinatay ang lahat ng mga tao. Ikaw ang sisingilin ng Panginoon sa kanilang kamatayan. Kasi nga bilang watchman, alam mo na sumalakay ang kaaway at papatayin yung mga kasama mo kayo. Ngunit hindi mo pinatunog ang trompeta upang maligtas sila, ikaw ang sisingilin. Ngunit kung pinatunog mo ang trompeta, ngunit hindi sila nakinig, ay patuloy pa rin sa kasayahan ng mga ganito, ganyan, pinapatay silang lahat, hindi ka sisingilin. Yan ang sinabi doon sa sulat ni Propeta Ezekiel, ang sinabi ng ating Panginoon. Ganito yon, no? Halimbawa, ikaw na Kristiyano na nakakaalam sa kalooban ng Panginoon, hindi mo na pangaral ang salita ng Panginoon doon sa mga tao. Ikaw mismo nakakaalam dahil nga mas pinilit mong mananahimik ka kaysa nga ipangaral mo ang salita ng Diyos sa mga tao. At yung mga tao na yun ay hindi nakaalam sa kalooban o sa salita ng Panginoon, hindi nakatanggap dahil nga nanahimik ka at hindi mo ipinangaral doon. At yung mga tao na yun namatay sa kanilang kasalanan, ikaw ang sisingilin ng Panginoon sa kanilang kamatayan kasi nga mas pinilit mong manahimik at hindi mo ipangaral ang kanyang salita. Ngunit kung ipinangaral mo ang salita ng Panginoon sa kanila, hindi sila nakinig. Sinabihan ka, huwag nyo kaming husgahan, iba-iba tayo. Ganito yung religion namin, at namatay sila sa kanilang kasalanan. Hindi ka sisingilin ng Panginoon kasi nga ipinaabot mo na sa kanila ang grasya ng Panginoon, ngunit hindi nila tinanggap. No, so hindi ka sisingilin sa kanilang kamatayan. So maraming mga Kristiyano sa atin ngayon, no, na nanahimik. So it's bitter po talaga na ipangaral niyo po ang salita ng Panginoon upang isa itong babala no, na malaman din ng mga tao sa mundong ito, na malaman nila na si Kristo ay manligtas ng tao, tagapagligtas. Inubos niya tayo. Huwag po kayong manahimik. No? So it's better po na kahit sa online, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok, o saan man ang mga social media platform. Kasi dito nakapundok ang mga tao. Kahit doon mangaral ka sa mga ganito, maipaabot mo lamang ang salita ni Kristo. Ang salita ng Diyos. At least malaman nila, di yung nagiging busy sila sa scroll sa mga walang kabuluhang mga video. At least maipangaral mo ang salita ng Panginoon doon. Kung may pagkakataon ka,
maipangaral mo ang salita ng Panginoon doon sa mga plaza, kasama ng mga tao ng Diyos sa mga simbahan, evangelist, missionaries, no? Kung makisama kasi na, it's better, no, na maipangaral mo, no, kasama sila. Kasi ito ay pagmamahal mo doon sa mga kapwa mo tao. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, kayong lahat ay magkakapatid lamang. So magkakapatid tayong lahat. No, so pilitin po natin, no, na ipaabot ang mga blessings, yung natanggap natin. Kung nakatanggap tayo ng kalooban or ng Panginoon, ng kagandahan ng Panginoon, hindi dapat natin itong iwalang kibo or isa sarili lamang, kundi ipaabot at isi-share natin ito doon sa iba. Ipamahagi nun dati sa iba, doon sa iba. Kasi marami pong mga tao na hindi pa po kasali or nasakop sa kawan ng Panginoon. Kailangan tawagin din yung mga tao na yon at ibalik doon sa kawan ng Panginoon, kasi ang mga tao doon nasa kawan ng kaaway. So pagsikapan po natin na makuha sila, kasi nga ang kaaway, matindi ang plano niya doon sa mga tao na yon na sumusunod sa kanya. Kapahamakan ang mangyayari sa mga tao na sumusunod sa kaaway. Mali ang desisyon at mali ang kanilang sinusunod. So bilang mga Kristiyano, tulungan natin na kunin sila at ibalik doon sa Panginoon, upang ang mga tao na hindi nakakaalam sa kalooban ng Panginoon, malaman nila at magbalik sila doon sa ating Panginoong Jesucristo, upang sila ay makatanggap din sa mga kalooban, sa mga kaloob at mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi maganda po ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo para doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ngunit hindi maganda at nakakakilabot ang tutunguhan ng mga tao na hindi sumusunod sa Kanyang kalooban. At maraming tumatahak doon. So hindi gusto, kaya nga tayo ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay malayo doon sa kapahamakan na naghihintay sa bawat isa sa atin, ang impyerno, ang pangalawang kamatayan. Pinadala nga ng ating Panginoon ang kanyang bugtong anak ni Jesucristo upang ang tao mananampalataya kay Kristo, maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, at malayo doon sa kapahamakan na naghihintay sa bawat tao na hindi naniniwala, hindi sumusunod, hindi sumasampalataya sa kanyang bugtong anak na si Jesucristo. So, bilang Kristiyano na alam natin ito, magtulungan po tayo na kukunin yung mga kasamahan natin at mga kaibigan at mga kapatid natin na ibalik doon sa kawan ng Panginoon upang sila rin ay makatanggap sa mga kaloob at pangako ng ating Panginoon para doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. No? So pagsikapan po natin, no, na wag natin itong ipagdamot, no, sa nakatanggap tayo ng Kanyang kaloob ng libre, ipamahagi din natin ito sa ating mga kasamahan na libre, kasi ang lahat ng tao may kamatayan. No? So hanggang dito na lang, maraming salamat. God bless everyone. Amen.